Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Teka muna. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Budol na naman si BBM dito po sa trilyon-trilyon di umano na pinasok, na pumasok. Hindi po trilyon lang, trilyon-trilyon ang pumasok na investment dahil po kay Ralph Recto. Grabe talaga, no? Di ko alam kung saan kinukuha ni BBM yung kanyang mga pinagsasabi, no? Trilyon-trilyon ang pumasok sa Pilipinas investment dahil daw kay Recto. Pag-uusapan din po natin, ito po, nagkaroon na po ng panibagong no? Yung aksidente po sa NAIA. Ulitin ko po, aksidente. Yan po ay hindi sinadya, aksidente po yan, no? Sinisi na naman sa nakakulong na si Duterte. Naganap po ngayon linggo. Kailan ba naganap yan? Kahapon o ngayon linggo? Ang sinisi na naman po, walang kamatayang paninisi dito po kay Pangulong Duterte na nakakulong na sa ICC. Alam niyo po, mamaya tatalakayin natin yan. Okay. So, busy-busy po ang mga alipores ni BBM sa paninisi sa mga Duterte. Busy-busy po sa kaaatake sa mga Duterte. Pero nakakalimutan po nila, ang nagtataka po ako sa media, kalat po ang balita sa South Korea, meron na naman pong kinidnap po ransom na napalaya dahil nagbigay po ng ransom, isang Koreano. No? Hinanap ko po kasi kahapon pa po to balita sa South Korea. Dalawang dyaryo po ng South Korea nakita ko na binalita to. Nagtataka ako sa media natin, lahat po ng malalaking media outlet natin, Inquirer, Manila Times, Philippine, Manila Bulletin, Philippine Star, hindi po nila binabalita. Bakit? Hindi na po babalita yung nagaganap dito na krimen, lalo na po yung nagaganap na krimen sa ating mga turista o sa mga dayuhan dito sa Pilipinas. No? Nakakapagtaka, no? Ganon din po yung ABS-CBN at GMA. Ito po ay balitang-balita sa Facebook, na kinukot po yung Korean Times. Meron pa pong isang dyaryo sa Korea na nagsasabi na meron ngang nakidnap dito sa Pilipinas. Grabe, no? Grabe yung media natin, no? Sabay-sabay kung magtago. May kumpas ba talaga sa inyo? Imposible naman. Imposible naman kalat na sa Korea yung balita. Tapos dito sa Pilipinas na naganap yung krimen, wala kayong kamalay-malay. O yan, kalat po sa Facebook. Ako po, hindi po ako basta naniniwala sa ganyan. Sinearch ko po at nakita ko po nasa Korean Times. Grabe. Okay. Ano pa? Betong. Kilala niyo si Betong, yung komedyante, no? Si Betong po ay eto, katulad po nito. Hindi po ako naniniwala. Baka kasi mukhang komedyante to si Betong talaga. Baka nanloloko lang. Na-snatchan po dito sa Tomas Morato. Ano, Auntie Claire? Kumusta naman? Wala pa bang snatcher? Baka fake news to, Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Kaya pala bollard ng bollard dyan sa lintik na bollard na yan. No? Mamaya tatalaka. Unahin na muna natin to si
Betong. Alam niyo po 'to si Betong, nag-post po at nag-post po siya hindi po sa kanyang cellphone na dahil nawala na nga, eh. Alam niyo, akalain ko 'to putya delikado kasi alam niyo po ngayon ang hinahunting na po nila at, handa na pong kasuhan. Ay, oo nga pala nakalimutan natin. Meron na rin po 'no, pinagpapaliwanag na po ng ombudsman itong mga kinasuhan ni Senator Amy Marcos, 'no? Ito pong si, hindi ko pala natantosan 'yun. So pinagpapaliwanag na po ng ombudsman, pinagpapasa na po ng counter affidavit ang mga kinasuhan po ni Amy Marcos. O yan, kapapasok-pasok lang po na balita na to, no? Pinagpapaliwanag na po o pinagpa-file po ng counter affidavit ito pong mga ombudsman dahil po sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Yan po mga tunay na balita, no? Okay, punta muna tayo rito sa mga balita rin pero pagtatawanan lang po natin si Auntie Claire. Ito pong kay Betong, dahil po nawala po yung cellphone ni Betong, siya po ay nag-post sa pamamagitan ng kanyang iPad. Ito po ang sinabi ni Betong, guys, na-snatch ang cellphone ko sa Tomas Morato kaninang 1 a.m. habang nagbubuk ako ng Grab. Biglang may motor na dumaan sa harap ko. At ang bilis ng pangyayari, di ko na siya nahabol. Gamit ko ngayon ang iPad ko, sabi po ni Betong. Ingat tayo guys, walang pinipiling lugar at oras ang masasamang loob. Ayan. Yari ka kay Auntie Claire. Alam niyo po kung bakit? No? Ang tanong ko sa iyo, Betong, ikaw ba ay nasa palengke? Totoo, tanong lang ha. Betong, ikaw ba ay nasa palengke? Sa palengke ni Auntie Claire? Kasi sabi ni Auntie Claire, wala daw nag-i-snatch sa palengke nila eh. Kaya malamang Betong fake news ka. Yan lang po, ganyan lang po sumugot si Auntie Claire, di ba? Fake news yan, no? Kasi lumabas ako, wala namang saksakan. Nagpunta ako ng palengke, wala namang snatcher. Ayan po, sikat ng personalidad yan, no? Ibig sabihin, mga kapatid, malamang sa malamang, nagaganap po to. Yung dinideny pilit ni Auntie Claire na walang snatcher, walang saksakan, malamang sa malamang, ito po ay laganap na naman na nagaganap. Alam niyo po, sinabi na po yan ni Tatay Digong, di ba? At saka napakasimple lang naman po, ito pong mga ganitong mga krimen, yung mga krimen po ng snatching, krimen po ng akyat bahay, krimen po ng mga nakawan, no? Nakawan ng tabo, nakawan ng bisikleta, yung mga nakawan ng rep, nakawan ng mga telebisyon, nakawan ng bubong ng kapitbahay. Sa totoo lang po, yung mga simpleng krimen na to, nawala na po yan ng panahon ni Tatay Digong. Ang susi po dyan, war on drugs. 'Di ba? Kasi po, kung petty crimes po yan eh. Kung tutuusin, krimen po yan na hindi po ikayayaman. Di po ba? Pero, siyempre, kahit po anong sabihin ninyo, may ugnayan po talaga yung mga ganyang krimen sa pakikipaglaban sa droga. Kasi, kung yung mga sinasabi ninyong mahihirap, sinasabi ninyong hindi, yung mga rep, pang ano yan, yung hindi na inakyat bahay yan. Binenta yan ng kasama sa bahay na adik. Di ba? Yan pong ganyang mga krimen, maliliit,
hindi po ikayayaman ng tao. Pang ano lang po yan, pambisyo. Kaya po nawala yung mga ganyang krimen. Kasi po, nung panahon ni Tatay Digong, kasi nga, nawala yung bisyo talaga na pang maliitang krimen. Alam nga namang araw-araw kang bigyan ng pansyabu ng mga magulang. Di ba? O, napipilitan po sila mag-snatch, mang-hold up, na dinideny ni Auntie Claire. Sinasabi ni Auntie Claire, lumabas ako ng bahay. Walang saksakan. Pumunta ako ng palengke, walang snatcher. Si Betong po ang naglalarawan ng mga totoong tao na nabibiktima ng mga totoong kriminal. Maliliit na kriminal. Ang tansya natin dyan, bakit nung panahon ni Tatay Digong wala yan? Droga. Hindi ko sinasabing ako'y pinag-aralan ko yan. Pero very basic yun. Saan kukuha ng panggamit yung sinasabi niyong mahihirap na nagdodroga? Opo, si Betong na artista, yung komedyante. Kaya po nilabas ng GMA7 tong balita na to kasi GMA po yan, GMA artist. Okay, punta na po tayo. Dito po, ito, kagilagilas talaga to no? Kinukot ko po si BBM Ito po ay mula sa balita. Yung diaryong balita. Sa tulong ni Recto, trilyon-trilyong pamumuhunan pumapasok na sa bansa, PBBM. Okay. Sa tulong daw po ni Recto, pumasok daw po yung trilyon-trilyon. Okay lang ba? Hindi pala ako nagbukas ng ilaw. Mas maganda pa yat. Okay lang ba yung itsura ko? Ano lang po to, yung ilaw lang po sa taas. Hindi na ako nagbukas ng ng ilaw sa mga ring light. Nakalimutan ko lang. Mas maganda kaya ang may ring light o walang ring light? Baka naman mas maganda walang ring light. Putya, wag na tayo mag-ring light. Ito po yung may ring light. Mas okay ba? Mas okay yung may ring light o walang ring light? Okay lang din. Ring na lang. Okay. Sa tulong ni Recto, trilyon-trilyong pamumuhunan pumapasok na sa bansa. Tignan nyo pumapasok na daw sa bansa yung trilyon-trilyong pamumuhunan dahil sa kagagawan ni Recto. Yan, sinasabi po ni BBM nung pong nasa Batangas siya. Dalawa po yan, no? Iboto nyo sila kasi sinimulan ng alyansa para magtuloy-tuloy daw. At saka syempre, iboto nyo rin yung mga Recto kasi nga, magagaling sila di ba? Alam niyo po, ang husay talaga ni BBM, no? Yan po ang nakikita natin sa mga tao na magaling sa tokis. Talaga, ako aminado ko, si BBM talaga yung ultimate politician na lahat sasabihin kahit na hindi na totoo. Di ba? Kasi po, ang administrasyon na to, sa totoo lang po, maliliit na bagay pinagmamalaki nito. Pinagmamalaki niya nga, sinisimulan na ang Children's Medical Center na binubuo ng 20 palapag. Yung ibig sabihin na sinisimulan, meron ng hukay. Di ba? Ito po, etong ugali na to ni BBM, pinagmamalaki niya nga yung hindi pa natatapos Yung, kumbaga, yung groundbreaking pa lang ikalawa, yung 20 pesos na bigas. Grabe yung pagmamalaki niya sa 20 pesos na bigas Isang araw lang yan Yan pa bang trilyon-trilyon na pumapasok, hindi niya ipagmamalaki? Asan yan? Asan yung mga tinayong pabrika dahil dyan? Sino yung mga pumasok? Kasi alam niyo po ba ibig sabihin ng trilyon? Balitang-balita po no yung Apple, yung
Tesla, yung ano pa ba yung nag-invest? Yung Google. Nag-invest po yan sa paligid natin. Malaysia, Indonesia, Vietnam. Balitang-balita po yan. 1 billion lang dollars. 1 billion dollars lang. Putya, ang laking balita po yan sa buong mundo. Tapos, alam nyo ba kung magkano lang yung 1 billion dollars? Ang 1 billion dollars times 57 o 58, 58 billion lang yun. Pero ang laki ng balita nun. Nag-invest yung Tesla, nag-invest yung Apple, nag-invest yung Google. Ganun lang po, more or less yung in-invest nila eh. Yung iba nga, wala pang billion eh. Kaya lang hindi dito nag-invest sa atin, sa ibang bansa. Oh, kung 1 billion dollars, 58 billion lang, ang laki na ng balita, tayo po, trillion daw ang pumapasok na pamumuhunan dito. Hindi na balita na may mga trillion tayong pumapasok na pamumuhunan. Yun, 58 billion pesos lang yun eh. Balitang-balita na yun eh. Sa Amerika, sa Southeast Asia, balitang-balita na yung mga... Tignan nyo, mag-search lang po tayo dito sa Google. Apple invest billions in Southeast Asia. Lalabas po yan, Chuck. Ito po sinearch ko lang. Apple plans to build factory in Batam, Riau Island. Hindi ko alam kung saan yung Batam, Riau na yan. Singapore. Apple investing billions in Southeast Asia with significant focus on Indonesia. Indonesia pala. Indonesia. 1 billion lang po. Balita na po. Ibig sabihin, pag ginugil mo, lalabas po yung investment ng Apple. Subukan naman po natin yung investment po ng Google. Google invest billions. Google invest billions in Southeast Asia. Ang bagal ko lang mag-type. Yan po. Google is investing billions in Southeast Asia, particularly in Thailand. Valued 1 billion in Thailand alone. Meron pong investment eh. Masa-search nyo po eh. 1 billion lang yan ha. Sa Thailand naman, nag-invest yung Google. Tesla naman, Tesla, hindi ko na pala dapat tinatype uli. Tesla invest billions. Tesla. Palitan natin yung Google ng Tesla. Ito po. Tesla is planning to invest billions in Southeast Asia. Ayan. Focusing on charging infrastructure like a factory in Thailand. Billions lang ang pinag-uusapan. No? Billions lang po. Balita na po. Magsa-search na po. Mamaya, ako lang. Yun po ang mga pinakasikat eh. Tesla, Google, at saka Tesla, Google, Apple. Yan po ang mga pinakasikat. $1 billion lang po. Ang $1 billion, katumbas lang po yan ng 58 billion pesos. Nakuha po ninyo? 58 billion pesos lang po yan. Ngayon, ang tanong, sabi ni BBM, trillion daw po ang napapapasok ni Recto. Opo, may mahahanap po kami, huwag kayong mag-alala. Alam mo yun, nagtataka, bakit kami bumabanat? 3 itlog. Bakit kami bumabanat? Trabaho po ng oposisyon ang bumanat. Kanya-kanyang trabaho yan eh. Gumagampan po kami ng trabaho namin. No? Binabanatan namin. Kasi, puta lang naman tanggapin natin yan na trillion. Eto, billion lang Billion lang po. Balita po. Mag-search ka lang. Meron kang makikita. Thailand yung Tesla. Tapos yung Apple, saan nag-invest yung Apple? Indonesia. Tapos yung Google sa Thailand din.
Meron pa nag-invest sa Singapore. Ibig sabihin, sa $1 billion na investment, katumbas ng 58 billion, binabalita po yan sa buong mundo. Ang sabi ni BBM, trilyon-trilyon ang namumuhunan. Wala nga ang pangalan man lang. Ano ba tong mga to? Walang pangalan man lang, di ba? Kung sino po. Kung sino po yung trilyon-trilyon na nag-invest dito. Kaya, mga kapatid, sabi ko sa inyo, si BBM, mahilig pong magyabang yan ng kanyang mga programa. 20 pesos na bigas nga, isang araw, pinagyabang ng isang buwan. Hanggang ngayon, pinagyayabang yun. Yung katuparan ng isang araw, hanggang ngayon, pinagyayabang. Budol na naman. Malamang. Ang sabi ko nga, ganyan talaga. Ganyan talaga pagka wala budol lang ng budol. Okay. Dito na po tayo. Ito po, sabi ni Auntie Claire, nakakalungkot. Nakakalungkot po na may mga nasawi dahil sa di umanong depektibong bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. Alam niyo po, una yung pinapaano yung bollards. Ano ba yung bollards na yan? Hindi ko alam kung anong yung pala yan yung harang, no? Okay. Nalulungkot sila. Alam niyo po, aksidente, no? Yung aksidente po ay hindi po, wala pong may gusto niyan. Aksidente nga eh. Ang problema dito sa mga to, aksidente na, nahanapan pa nila ng sisisihin si Duterte. Tanong ko lang po, Madam Claire, bakit po yung sa ECTEC, saan ba'y nagkabanggaan ng marami? No? Bakit po hindi ninyo pinadrag test yung Solid North na bus driver? Di ba? Ang dami po namatay doon kaysa dito. Bakit ECTEX ba? Bakit hindi nyo sinisi kung sino yung nagpagawa ng ECTEX? Hindi po ba? Bakit hindi nyo po sinisi? ECTEX ba o SLEX? ECTEX? Bakit hindi po ninyo sinisi yung nagpagawa ng ECTEX? Dahil doon sa nangyaring banggaan. Pag may nangyari sa yung pong nangyaring trahedya ng eroplano, saan ba yun? Ano yun? ECTEX. Dapat ba sisihin natin yung ECTEX? Kasi nagtayo sila ng ECTEX. Di po ba? Kasi nga, yung bollard daw, yun dapat yung hahad lang. Okay. Ang nagpagawa raw ng bollard na yun, sabi ni panahon daw ni Tatay Digong yun. Panahon ni Arthur Tugade. Nakakulong na po si Tatay Digong. Aksidente po yun eh. Kung talagang sisihan po ang gusto ninyo, bakit po hindi chinek ni BBM isa-isa yung bollard? Kasi 3 taon na siya eh. Hindi po ba pwedeng hindi kaya nga eh. Ayaw nila sisihin yung driver, ayaw nila sisihin ng kung sino. Hinahanapan nila ng butas na maisisi sa Duterte. Di po ba, pag may nangyari, kasi kung ganyan po ang katwiran natin, pwede natin ibalik sa kanila eh. 3 taon na si Marcos. Bakit hindi nyo chinecheck yung bollard? Kung yan ba ay makakapigil pa ng aksidente? Di ba? Bakit hindi natin sinisi yung pinagbentahan ng operasyon ng NAIA? Bakit hindi nila chinek yung bollard kung gumagana yan o hindi? Ang problema kasi, automatic eh. May nangyari, paano natin to isisisi sa mga Duterte? Yung pamilya kaya, si Duterte ang sinisisi? Yung pamilya na namatayan,
Sinisisi ba ng pamilya kaya si Duterte na nakakulong ngayon sa ICC? Grabe, no? Grabe po yung mentalidad. Ito po ang mentalidad ng mga inutil. Ganyan po yan eh. Ang mentalidad po ng mga inutil, maghanap ng masisisi. Kahit alam mo ng aksidente, no? Hahanapan mo pa. At ang isa lang po ang tinutukoy nila lagi. Lahat yan, kasalanan yan ng Duterte. Lahat na nangyayari sa Pilipinas, kasalanan ng Duterte. Ngayon, kung ang kaya nyo po pala, ang lahat na mangyayari po pala sa Duterte, di palutas nyo na lang sa Duterte. Hindi nyo pala kayang lutasin eh. Nakukuha nyo po? Ipalutas nyo sa Duterte. Simple lang po yan. Kasi po, wala nang katuturan eh. Bukang bibig na lang. Sisi sa Duterte, sisi sa Duterte. 20 pesos na bigas. Siningil naman, 7 pesos. Hindi ka ba nahihiya, Claire? Sabi naman kasi ni Claire, sa vlog ko yun, hindi ko sasagutin yung 7 pesos. Alam niya rin eh. Pag vlog niya, pwedeng manloko ng kapwa. Grabe, no? Ngayon, paiimbestigahan na. Alam niyo, dami niyong pinaimbestigahan. Basta Duterte, kaibigan ng Duterte, imbestiga agad. Bakit hindi niyo naman imbestigahan yung nangyari doon sa bus na mas maraming namatay? Bakit hindi niyo siya i-drug test? Kasi pag lumabas na siya ay gumagamit ng droga, yung driver, kontra yan sa mga earlier pronouncement nila na hindi talaga problema ang droga. Ang droga ay pampahaba lang ng oras. Kontra yan sa sinasabi nila na yung war on drugs ni Tatay Digong ay masama. Diba? Total, naghahanap kayo lagi ng sisi. To the point na nakakabwisit na. Okay. Adjong. Ay, ito po. Ito po yung sinasabi natin. Yung latest po, yung sa Korea. Pinagmamalaki po nila, di ba? Yung krimen natin. Lagi kasi silang in denial eh. No? Yung lagi pong in denial tong mga tao na to. Halimbawa po ito sa Korea. Korean kidnap in PH. Okay, ito po, lumabas po to sa The Korea Times, tsaka sa Korea Jong-ang Daily, tsaka sa Chosun Biz. Yan. 1 day ago. Dito po naganap sa Pilipinas, South Korean national released 3 days after being kidnapped in the Philippines. Okay. So, ang mga nagpalabas po ng balita, The Korea Times, Korea Jong-ang Daily, at saka Chosun Biz. Balitang-balita po ito sa Korea na may kidnap o ransom na naganap, pinalaya rin nung nagbigay ng ransom. Ang pinagtataka ko po, lahat po ng malalaki, lahat po ng malalaking media outlet natin, Mapa Diario, Mapa TV, ABS-CBN, GMA7, teka, tignan natin yung ABC5. Baka meron naman yung ABC5. Hindi lang natin na ano. Madali kasi mag-research kung meron eh. TV5, Korea kidnap. Wala rin po yung TV5.
Pero lahat po ng dyaryo sa South Korea, lumabas po to na may nakidnap na Korean dito. Ibig sabihin, yung epekto po niyan sa ating turismo, sa ating lahat. Pero dito po sa Pilipinas, tanong ko po, bakit po mayroong tila, ayan po, Korea Jong-ai, Korea Times, meron pang Korea na pangalan, hindi ko po mabasa dahil Koreano. Saan po lumalabas ngayon dito sa atin? Sa Facebook. Ayan, daily, a South Korean national kidnapped by armed. Ayan, Yonhap News Agency. Sa Korea pa rin po to. Panay Korea po, Chosunbis, Korea din. Ah. Bakit po lahat ng ating media hindi po binalita? Hindi ko po, wala po akong, wala po akong balak ibalita yan. Takan-taka ko, may malaking nangyari rito sa Pilipinas. Hindi na po ba news yan na may turista ba siya o ano? One South Korean who went fishing in the Philippines was safely released after being kidnapped along with other foreigners for 3 days. Bakit po hindi yan nababalita dito? Yun yung tanong ko, ano man yung laman ng balita na yan, bakit hindi po nabalita dito? Hindi po ba? Alam mo, Rodel, trabaho naming mga oposisyon, yung bumatikos. Kung hindi mo alam yan, kasi sanay kayo na diktador eh. Nung panahon po ni Tatay Digong, kami po yung pro-government. Pag may bumabatikos, no? Pag may bumabatikos po kay Tatay Digong, sinasagot namin. Sagutin nyo to. Eto ang tanong ko bakit wala nagbalita na media? Yan yung problema sa inyo. Tapos umaangal kayo media. Bakit? Bakit hindi na kayo ang pinagtitiwalaan? Ang sinasabi nyo lang kasi fake news kasi malaganap ang fake news kaya hindi na kami pinagtitiwalaan. Ibig sabihin kayo hindi kayo fake news, kayong media. Kaya hindi kayo pinagtitiwalaan kasi hindi kayo fake news. Tama po, diyan ako papunta. Lahat po ng major dailies natin walang balita, pero yung Daily Tribune lang meron. Ibig sabihin, hindi nga na, yung mga hindi po mahilig tumambay sa X at hindi po alam kung ano yung Daily Tribune. Ibig sabihin, hindi po sikat yan na dyaryo. Hindi ko po i-discuss yung balita. Pinapakita ko lang po sa inyo. Hindi po yan yung balita ko. Ang binabalita ko po sa inyo, bakit itong kidnapping na to, kaya na pala, no? Ganon kakontrolado yung mga media natin. No? Ganon sila kakontrolado. Daily Tribune lang ang nagbalita. Imagine, Daily Tribune. Hindi ko po di-discuss yung detalye niyan kasi hindi importante sa akin yan. Ang importante sa akin, bakit nangyayari na wala ni isa, mapa broadcast media, mapa dyaryo. Ibig sabihin, umaasa lang kayo kay Auntie Claire? Lahat ng binabalita nyo, galing lang lahat kay Auntie Claire? Nasaan na yung mga media natin noon na meron pang mga tinatawag na investigative journalism. Lahat kayo ngayon ng balita nyo, galing na lang sa gobyerno. Tapos nagtataka kayo, bakit hindi na kayo ang pangunahing pinagkukunan ng balita? Wala kayong binabalita eh. Hindi nyo binabalita eh. Ako, hindi ko rin ibabalita yan. Baka mamaya, mapagkamalan pa ako na kung ano. Wala akong pakialam dyan sa mga Koreano na yan. Pero nangyari yan sa Pilipinas, balitang-balita sa Korea, lahat ng mga dyaryo nila ron, binabalita yan. Lahat ng nangyayari sa Duterte, pati hinahunting na nila ngayon, sino daw yung nagsabi na lulusubin na
Sino daw vlogger yung nagsabing lulusubin na yung bahay ni Tatay Digong? Fake news daw yung kaya hinahunting na siya. Ganyan din noon kayo eh. Ganyan din noon nung pinabalita nyo na huhulihin na si Tatay Digong. Oh, biglang nahuli. Hindi niyo po masisisi yung mga taga Davao na maghanda. Galit kayo dahil dumami tao sa isang tawagan. Pledges lang. Ayun, nag-research si Amik. Yung sinasabing trillion pala ay pledges. Kayo naman, no? Ikaw naman, Mr. President. Pledges lang. Kaya ang hirap pong paniwalaan itong media. Biruin nyo, putok na po yan sa buong Korea pala. By chance lang po eh. Nakita ko lang po na may lumalabas po sa X. Sa X po ako nakatambay. Lumabas purong kidnap. Baka naninira lang to. Kasi ako, duda na ako sa lahat ng balita eh. So, sinerch ko ngayon. Kasi walang binabalita sa Pilipinas. Yung pala, putok na dun sa Korea. Yan lang po ang ating topic. Teka lang. At baka meron pa tayong nakaligtaan. Tatapusin po natin to sa bira nito ni Adjong. House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong called on Vice President Sara Duterte to stop pointing fingers in a bid to divert attention from the impeachment complaint she is facing before the Senate. Tignan niyo po to. Pinatitigil niya si BP Sara na umatake. Kayo ba tumitigil kayo sa kaatake sa mga Duterte? Panay nga press con nyo eh. Nung bumabawi si Sara Duterte, iniisa-isa niya si Abante, si Chua, etc. Pinapatigil mo? Una, anong karapatan mong patigilin? Adjong, yung mga kasamahan mo nga hindi tumitigil eh. Sa kaatake kay Vice President eh. Tapos patitigilin nyo na sumagot si BP Sara, patitigilin nyo na umatake. Hindi nyo kasi kaya. Kasi pag umatake si BP Sara, naniniwala ang tao. Sa inyo, press con kayo ng press con na hindi na nga namin tinatalakay kung ano press con nyo. Di ba? Nariyan naman na si Auntie Claire. Bakit pa namin kayo pagtsatsagaan? Si Auntie Claire na lang pinanonood namin. Ganon din. Mas masarap ang banata si Auntie Claire. Kasi sumasagot. Kayo, ayaw niyong pasagutin? Ayaw niyong pasagutin si BP Sara? Gusto niyo kayo lang umatake? Ano yan? Diktador? Demokrasya tayo. Sa mga ano po, no? Sa mga hindi po alam ang demokrasya. Sa mga hindi po nakakaalam sa demokrasya, ang demokrasya po ay rule of majority. May majority, mayroong minority. Mayroong pro-government, mayroong opposition. Pro-administration at opposition. Trabaho ng pro-administration, ipagtanggol yung mga proyekto ni BBM. Trabaho naman ng mga opposition, tuligsain ang gobyerno. Tuligsain, hindi po pabagsakin. Iba po yun, mga revolusyonaryo yun. Ngayon, ang tanong, gumagampang kami ng trabaho. Kayo ba? Kayo din, umaatake din kayo. Baliktad eh. Dapat sa inyo, pinagtatanggol ninyo ang mga ginagawa ng gobyerno. Dahil wala kayong maipagtanggol, tama si BP Sara, di ba?
trash in, trash out.